Okay guys, stop na natin ang political issue. Back to trabaho na naman tayo ulit. At least yun is pinakita natin ang suporta natin sa mahal na dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte. Kami mga OFW is may paninindigan kami. Kaya hindi nyo kami pwedeng tanungin kung sino yung sinusuportahan namin. Tsaka hindi rin po kami nagtatanong kung sino ang sinusuportahan nyo. Basta kami mga OFW, may paninindigan po kami at hindi po kami palamunin ng gobyerno ng Pilipinas. Ganyan po katapang ang mga OFW sa ang sulok man ng mundo. Kaya wag po kayong magalit sa mga OFW kung nagbibigay sila ng suporta sa dating presidente ng Pilipinas. Kasi naramdaman po talaga nila na meron silang halaga bilang isang OFW na karaang administrasyon. Kaya hindi nyo po sila masisisi. Kung isa kang OFW, maintindihan mo ang kapwa mo OFW. Pero kalimitan yung mga nagko-comment hindi naman OFW. Pero irespeto natin kung ano yung mga paniniwala nila. Pero sana irespeto nyo rin yung mga katulad naming OFW kung sino ang sinusuportahan namin. At saka wag po kayong magalit kasi nung nakarang eleksyon, halos lahat ng mga OFW binoto si PBBM. Bakit? Dahil kay Sara Duterte. Meron akong hawak na kontrata for skilled worker sa bansang Saudi Arabia at domestic helper at saka meron din akong kopya ng kanilang mga karapatan. So binasa ko lahat ito. Dito ako nagbabase yung mga nagko-complain, yung mga humihingi ng tulong, kung ano yung mga kino-complain nila, kung valid ba yung mga complaint nila. So, kalimitan ng hindi nasusunod sa kanilang mga kontrata is yung kanilang day off. Sa mga domestic helper, dapat may day off kayo sa loob ng 1 linggo. So, ito ay hindi nasusunod. Meron kayong 1 day off sa loob ng 1 linggo at meron kayong pahinga na 9 hours sa loob ng 1 araw. Number 7 and number 8, hindi talaga yan nasusunod. Required daily rest hour. The domestic worker shall be provided with continuous rest of 9 hours per day. Hindi rin yan nasusunod. Minsan, ang pahinga nyo lang is 4 oras o kaya 3 oras. So, doon nagkakaroon ng sakit si domestic helper. Pag nagkasakit, hindi pa dinadala sa hospital or hindi pinapa-check up ni amo. Obligasyon ng employer na ipa-check up kayo or dalhin kayo sa doktor kasi meron kayong insurance. Pero wag naman kayong magsakit-sakitan ha, kasi mag-iinit ang inyong mga employer. Yung kararating mo lang galing Pilipinas, nagkaroon ka na ng sakit, hindi yun valid kasi may medical tayo bago tayo umalis sa bansang Pilipinas. Ang medical nyo is valid yan ng 6 months, hindi valid yung 1 araw pa lang, 1 linggo, meron ka ng sakit. Accommodation and food, hindi rin ito nasusunod kasi karamihan sa mga kasambahay, sila ang bumibili ng kanilang mga pagkain. Sa accommodation naman or yung mga higaan nila, yung tinutulugan nila, may mga kasambahay din na natutulog sa sala. May kasambahay din na pinapatulog sa CR. So, ibig sabihin guys, hindi lahat ng mga employer is sumusunod sa kontrata ni kasambahay. Kung gusto nyo magreklamo kasi hindi nasunod yung kontrata nyo, unang nyo gawin is kontakin ang inyong mga agency. Pero kadalasan na sinasabi ng agency, magtiis ka as long as hindi ka naman sinasaktan, pinapasahod ka, magtiis ka, matapos ang kontrata, umuwi ka ng Pilipinas. So, kaya ba 2 taon tiisin ang ganitong sitwasyon? Kung kaya naman, choice nyo yun. Kung gusto nyo magreklamo, choice nyo po rin yun. So, kung gusto nyo ng tulong, nandito lang po kami, makinig, magbigay ng advice, mag-report sa OWA or DMW, handang tumulong po sa abot po ng aming makakaya. So, ina-explain ko lamang po ang inyong mga kontrata na nabasa ko po dito is kadalasan hindi po nasusunod talaga ang inyong mga kontrata. Medical assistance, accommodation and food, annual leave and sick leave, meron pala kayo nakalagay dito sa kontrata nyo. So, kumuha ko ng kopya ng domestic helper at saka skilled worker. So, binabasa ko lahat to kasi dito ako nagbabase sa mga humihingi ng tulong kung valid ba ang kanilang mga nirereklamo sa kanilang mga employer. So, dito sa skilled worker naman is kadalasan yung mga nagrereklamo, wala silang food allowance. Tapos, yung mga ikama nila, dapat yun is pag nirenew ni employer, sagot ni employer yun. Marami talagang mga employer na pasaway. So, hindi rin natin masisisi yung mga OFW na nagrereklamo
Ang sabi nga nila, walang nasusunod na kontrata sa bansang Middle East o sa bansang Saudi Arabia. Kahit naman sa Kuwait, Lebanon, Jordan, wala talaga. Hirap maging kasambahay sa bansang Middle East. Marami pa rin mga Pilipino na nangangarap mag-abroad sa bansang Middle East, papasok na trabahong bilang kasambahay. Choice nyo po yun kung gusto nyo mag-abroad kahit marami kayong naririnig na hindi maganda. Dito sa karapatan ni domestic helper at sa karapatan ng isang employer, pag ang isang employer ayaw sa inyo, pwede kayong ibalik sa agency. Nandito guys, nandito sa karapatan ni employer. Kaya nga meron tayong tinatawag na meron kayong probation period. 3 months yon, ibig sabihin 90 days. Kumbaga parang training nyo po yun. Kung nahihirapan kayo, pwede kayong mag-refuse to work. Pero sa loob ng 3 months na yon, kung ayaw sa inyo ng inyong employer, may karapatan siyang pauwin ka, may karapatan siyang ibalik ka sa agency kung ayaw niya ang inyong trabaho. Yung kontrata ni domestic helper is napakadami. Ang nadagdag dito is yung transfer and termination of contract. Pag natapos ang kontrata mo, may karapatan kang lumipat sa ibang employer. Tapos na yung kontrata mo eh. Kaya ang dapat mong gawin, kausapin mo si employer, sabihin mo gusto mong lumipat sa iba. Pero kadalasan, ayaw i-release ni employer. Imbis na i-release, binibigyan ng final exit visa. Pero wala tayong magagawa kasi employer mo yon. So, ang dapat gawin, umuwi ka ng Pilipinas tapos mag-apply ulit. Yung termination of contract, pwede mo namang i-terminate yung kontrata mo or pwede mong hindi tapusin ang kontrata mo kung may violation si employer. Halimbawa, hindi ka pinapakain, sinasaktan ka, hindi ka pinapasahod. So, pwede mong hindi tapusin ang inyong kontrata. Pero, bago ka mag-refuse to work or bago ka umalis sa inyong kailangan, mag-complain ka muna o mag-report sa DMW or sa OWA. Kadalasan kasi yung mga agency nyo is hindi kayo inaasikaso. Kaya mag-direct na lang kayo sa OWA. Para hindi baliktarin ni amo. Halimbawa, umalis kayo doon, tapos hindi kayo nag-report. So, babaliktarin ka ni amo. Imbis na siya ang may kasalanan, sabihin niyan, ikaw ang may kasalanan. Umalis ka sa kanya. Diba? Umalis ka na walang dahilan. At least yun, pag nireport mo siya kung bakit ka umalis, alam na nila ang dahilan kung bakit ka umalis. Sa lahat po ng mga OFW stress na pauwi po ngayong May, mag-iingat po kayo and God bless.